Mga kapuso, teka muna, tayo po yung makikibalita ngayon. Makikibalita tayo sapagkat nung nakalipas na linggo ay nadiskubre na marami pala tayong bigas. Siksik, liglig at umaapaw. Mga kapuso, 20 million kilos ng imported na bigas ang nakatengka dyan sa mga pantalan sa Maynila. Ang ating general manager ng PPA ay nagbigay na po ng babala at dapat daw yan ay ilabas na. Ilabas na po at parang ginagawa naman yatang imbakan o bodega para mag-hoard yung mga pantala natin. Kulang nga tayo sa bigas. Ba't to nasabi natin na may problema tayo sa bigas? Mataas ang presyo ng bigas eh. Kaya nga nagpapa-import po tayo, binaba na nga po yung taripa para dumating mas murang bigas eh. Pagkatapos nakatenga pa sa mga pantalan. Kailan mapapakinabangan yan? Di ba? Kung gaano katagal na yan, lilinawin lang po natin mga kapuso. Pero sabi, 9 months na daw na nakatenga po yan. Nasa linya po natin si Attorney Jay Santiago ng Philippine Ports Authority. GM Santiago, magandang umaga po, GM. Magandang umaga po, Sir Melo, at magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong umagang to. Opo, habang tayo nag-uusap po ngayon, GM, meron na po bang mga nailabas na yung mga consignee nitong mga bigas na sinasabi nyo na nandiyan pa nung last week? Well, may pa konti-konti po, Sir Melo, no? Monitor po talaga natin yan, and over the weekend may konting nasa 100 container po ang lumabas. From 888 nasa halos 749 lang po tayo ngayon. Buti naman. Buti naman po at yung mga gaano katagal ang sinasabi dito, mga 275 days o 9 months na pong nakatenga yung mga yan, GM. Well, hindi naman po lahat meron pong katulad sinabi ko nga po, ang tinanong po kasi sa atin ng mga kaibigan natin sa media nung isang araw, ano yung pinakamatagal. So meron po tayong isang container diyan na 275 days. Meron pong mangilan-gilan na 110, merong 26, merong 7, may 8. Iba-iba po yung yan, hindi naman po lahat yan ay ganun katagal. GM, yung mga kargamentong ganyan, kay bigas man yan o kung iba pa man, gano'n po dapat ang itinatagal niyan pagkababa po doon sa barko po? Well, ang proseso po natin, Sir Melo, ganito po, no? So, meron po tayong tinatawag na 5-day free storage period po, no? Meaning, kapag baba po sa barko niyan, libre po yung unang 5 araw niyan, para maayos po yung mga papeles niyan at mabayaran po yung mga buwis niyan at ma-clear po sa Bureau of Customs yan. Opo. So at an average po, hindi lamang po sa bigas, lahat po ng kargamento natin, kahit weather dry yan o refrigerated container, immaterial po kung ano ang laman, normally nasa mga 5.4 days lang po lumalabas na po yan sa mga pantalan natin. Pag natapos po at na-clear po sa customs, dadalhin na po yan doon sa separate na yarda para sa mga cleared containers at naghihintay na lamang po yan ng pag-withdraw po o pag-pull out ng mga consignee niyan. Ngayon, ayon po doon sa batas po ng Customs Modernization and Tariff Act, within 30 days po from the time na ma-release po ng Bureau of Customs yan, ay kailangan po ma-pull out na po yan ng consignee, and then after 30 days po, pwede na po yung i-deklara po na abandonado ng Bureau of Customs para ma-dispose po. Ayun pala naman, nandun sa mga cleared container na po pala to. Wala nang problema sana sa Bureau of Customs po ito, tama ba yon? Wala po, cleared na po yan. Pwede na pong i-pull out yan. Bayad na po ang duties niyan sa customs, ang taxes sa BIR. May clearances na po yan. Ang wala na lang po yan is yung pong bayad po sa amin, sa PPA at sa terminal operator para sa storage at para mabigyan po ng gate pass. But otherwise, pwede na pong i-pull out yan anytime. Ayun pala naman yon. Okay, hindi naman sila mga smuggled pero can be considered abandoned kasi sobra na po sa 30 araw, GM. Well, yung pong mga mahigit 30 days po, maaari na pong ideklarang abandonado yan, Sir Melo. At ang punto lamang po naman natin dito, kami po kasi sa PPA, hindi naman po talaga kami at wala po kaming kinalaman sa laman po ng mga kargamento. Ang trabaho lang naman po namin ay magbaba ng kargamento at magkarga, Opo. Kaya lamang po dahil nga may lumalabas na balita na meron daw pong port congestion na kung saan PPA po ang kailangan talagang mamahala at ito ang nagiging sanhi na mataas na presyo ng bigas,
hindi naman po namin matatanggap, Sir Melo, yun na unang-una wala pong port congestion. Alam po namin yun dahil nandyan po kami araw-araw. Pangalawa, mabigat pong tanggapin na maisisisi pa po sa atin yung pagtaas ng presyo ng bigas. Kasama din naman po kami sa bumibili po ng bigas at kumakain po ng kanin, Sir Melo. So hindi po namin papayagan na mangyari yan. Kaya po minabuti natin na mag-inspect tayo at malaman natin kung ano ba talagang totoong score po doon sa sa on the ground. At nakita po natin na yun nga nagkakaroon ng issue na may balita na medyo matatagalan pa ang pagbaba ng bigas dahil may port congestion. Meron na pong 888 containers diyan na pwedeng ilabas. Bakit hindi po ilabas, hindi po ba? Okay. So dapat magpaliwanag din pala ang Bureau of Customs dito. Bakit ayan pala, pwede na pala lang kunin 'yan dahil abandonado na po 'yan. Ang lumilitaw nito, parang nagiging cargo nyo pa. Nagbabayad ba ng demorahe po yung mga yan habang tumatagal po yung mga yan dyan, mga container na yan, Attorney Santiago? Well, wala na hong demorahe yan. Meron ho dyan storage fees na ho. Opo. Meaning per container na ho ang bayaran dyan. So, ang proseso po natin, unang 5 araw, libre po yan sila. Pagdating po ng ika-6 hanggang ika-10 araw, tigsi 700 kada isang container isang araw. At beyond 10 days po, may penalty na po yan na 5,000 per container. Yung pala Ganun naman po. yun. Opo. So, teka, yung mga nakalabas po, nagbayad po ba? Bayad naman po. Hindi naman po makakalabas yan although cleared na po ng customs, hindi naman po makakalabas at makakakuha ng gate pass yan nang hindi po bayad yan doon sa mga kaukulang babayaran nila sa terminal operator at sa PPA po. Opo. So, meron pa mahigit sa 700 po nandiyan pala sa inyo ngayon? Opo. Ang ginagawa po natin dito ay on a daily basis po, particular po itong mga container ng bigas ay talagang pinapamonitor po natin. At sabi ko nga po, pagdating po ng primera ng Oktubre, ay magsisimula na po tayo magbigay ng notisya po doon sa mga container dyan na tumatagal na beyond 30 days na i-pull out po nila within 5 to 10 days from yung notice na yon. At kung hindi po ay i-endorso na po natin yan sa Bureau of Customs para i-declare ang abandonado po. Opo, at nang makumpiska po natin yan mga yan. At mawala na din dyan sa inyong pantalan. Tama po, Sir Melo. Opo, so marami pa po. May mga dumadating pa ho ba, nakaragdagan po sa mga sandaling ito? Meron po on a daily and regular basis may mga dumadating pong may mga dumadating pa pong shipment ng ng bigas. Oh. So po 'yan, may movement po 'yan up and down yung dami po ng container. Pero ang minomonitor lamang po natin ngayon dahil syempre nasa mandato po ng Bureau of Customs yan hangga't hindi clear diyan. So sila po may mandato diyan na i-monitor Pero the moment po 'yan ay dahil nga po sa issue ngayon ng bigas, the moment po maklear yan at dumating po yan doon sa area natin sa yarda kung saan nandun yung mga cleared na ng mga kargamento ng bigas, pinapamonitor ko na din po yan para masigurado po natin na yung movement po ng bigas ay hindi po nai-imbak dyan sa pantalan na maaaring makaapekto po sa supply ng bigas at sa presyo nito. Attorney, baka naman sa katagalan na nandyan yan, nakaimbak at sabi nga marami ng utang yan para sa storage fee, baka hindi na talaga tuluyang kunin. No kaya? Well, isa pa nga po yun, but kung ganun po ang sitwasyon nun, mabuti pa nga po sigurong ma-declare ng abandonado yan kung hindi din naman talaga nila kukunin. Makuha po ng Bureau of Customs yan at ma-dispose, maaring ma-donate po sa DSWD yan at mapakinabangan na po ng mga kababayan natin. Kasi pag tatagal pa yan, baka mabulok naman yan. Binubukbuk din yan. Tama po, kundi man po mabukbok, malaon po, Sir Melo. Kaya nakakapanghinayang din po talaga. Ang report nga kuminsan baka nga abandonahin na yan dahil syempre baka mamaya mahalang bili nila doon sa bigas pag dating po dito sa atin medyo mababa po ang presyo. Talagang i-abandonahin na nila yan. Opo, sige po. Attorney Santiago, salamat po. Maraming salamat po, Sir Melo. Magandang umaga po. Tabuhay po kayo. Si Attorney Jay Santiago, General Manager ng Philippine Ports Authority. Ang oras... Hilingan, walang pinoprotektahan.